So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako mga kababayan, wala na mga kapatid, si Alan Peter Cayetano na yata. No? Ang kukumpleto ngayon mga kababayan doon po sa abbreviation na BGMP. Kasi nga 'di ba mga kababayan, missing pa yung sa letter P. Baka yung letter P mga kapatid, Peter po. Alan Peter Cayetano. Mm. Eto na mga kapatid, Bagman. No? Bagman po mga kababayan doon po sa bilyon-bilyong kickback ni Senator Alan Peter Cayetano di umano mga kapatid sa mga flood control projects dyan sa Taguig. Tukoy na di umano mga kababayan ni Senator Ping Lacson. Nako, Cayetano. Paano ba yan? Ito pa mga kapatid yung mga contractor di umano mga kababayan no ng mga flood control projects diyan sa Taguig na siningil mga kapatid ng 25% kickback ni Cayetano kumanta. Di ba? Ito na mga kababayan, gusto nilang imbestigahan ang flood control. Ito na. Labasan na to ng baho mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita po galing sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator Ping, magandang gabi po sa inyo and thank you for your time. George, Ivy, magandang gabi at thank you for having me. Well, firstly, Senator, binira po kayo ni Senator Alan Cayetano hinggil sa paglaki ng inyong net worth. Dumoble raw, pero yung rebuttal ninyo, hindi doble, kundi 4 times bigger since you left the Senate in 2022. Can you explain to us, bakit nga po ba lumaki yung inyong net worth in between 2022 and 2025? Yeah, unang-una, wala ako sa gobyerno from 2022 hanggang 2025. Ang huling file ko ng SALN 2022 siyempre nung nag-exit ako. Ang sunod na pag-file ko 2025. So yung pagitan na yun, wala ako sa gobyerno, private individual ako. Meron kaming real estate deal na nag-broker kami, medyo malaki yung deal at kumita kami. Masama ba yun? At ito'y pinagbayad ko ng buwis. Katunayan, yung taxable years ko ng 2023 and 2024. Sa 2023 taxable years, nag-file ako ng 2024, 10.5 million pesos. Dahil nga, malaki yung amin na kolekta. Doon kasi hulugan yun hindi naman bigla yung binigay sa aming yung broker's fee. No, hanggang ngayon nga, meron pang binabayaran sa amin doon, hindi pa kompleto. And this the is- following year, yeah. And this is Ang kwento kasi dito mga kapatid, kini-question po nitong ni Senator Alan Peter Cayetano itong mabilis na paglobo nitong kayamanan ni Senator Ping Lacson. So, sinagot po yan ni Senator Ping Lacson mga kababayan, na kung saan legit naman yung sagot niya. Dahil meron naman silang mga pinasok na negosyo noong panahon mga kapatid na natalo siya sa kanyang tinakbuhang posisyon bilang Vice President yata kung hindi ako nagkakamali, last 2022. So, after niyang matalo mga kababayan, naging private citizen po siya. At nung maging private citizen siya mga kapatid, ginugol niya yung oras niya sa pag-i-invest sa mga negosyo. And sabi naman ni Senator Ping Lacson, transparent naman yun. Actually nga daw mga kababayan, bayad lahat ng buwis doon sa mga negosyong kanyang pinagkakaabalahan mga kapatid noong naging private citizen po siya. So dyan pa lang mga kababayan, tablado na si Cayetano sa kanyang mga aligasyon laban kay Senator Ping Lacson. Tuloy. this is the only business po na nagkaroon kayo in between 2022 and 2025. Hindi, meron ding iba, pero hindi ganun ka-significant. Ano? Ang point ko lang dito, wag mo atakihin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka.
alam mo, hindi ako mapatol sa kanya doon sa kanyang mga nauna kasi mga nonsense. Mm. Pero pagka integridad na, Senator Alan Peter Cayetano. Hindi ka naman talaga dapat daw papatulan ni Lacson. Bakit mga kabatid? Nonsense kasi lahat ng argumento ni Cayetano. Alam niyo itong si Cayetano mga kabatid, talagang ganito na talaga yung pagkatao nito na kung saan mga kababayan gusto niya, kung saan po siya nakaupo mga kabatid. Halimbawa, nakaupo siya bilang congressman. Gusto niya mga kababayan, siya lagi yung hari. Ganyan din yung ginawa niya noon mga kababayan sa panahon ni former President Duterte. Ngayon mga kabatid, under sa administrasyon ni PBBM, medyo nahihirapan siyang magsiga-sigaan. Kaya ang ginagawa niya ngayon mga kababayan, ginugulo po niya ang Senado. Hindi lang basta ginugulo mga kabatid, sinisira pa niya ang reputasyon po mga kababayan ng Senado. Kita nyo ngayon mga kabatid, kung sino-sino na lang yung kanyang mga sinisiraan mga kababayan. Tsaka tingnan nyo ngayon yung muka ni Senator Alan Peter Cayetano mga kabatid, talagang stress na stress at makikita mong obsessed na obsessed mga kababayan. Tingnan nyo yung itsura niya ngayon kumpara nung mga nakaraang buwan. Kumpara nung Senate President pa siya mga kabatid, ang aliwalas ng kanyang muka. Siyempre, Senate President siya. Pero ngayon mga kababayan, tignan nyo po ang muka ni Cayetano sa kanyang mga recent na mga Facebook live mga kabatid, tsaka live dito sa YouTube. Talagang kitang-kita na sobra siyang nai-stress. Paano ba naman kasi mga kababayan, hindi siya makaarte. Kaya ang ginagawa niya, sinisiraan niya yung mga kapwa niya senador, pati yung administrasyon ni Pangulong Marcos, sinisiraan din niya. Diba? Anong klaseng senador itong si Cayetano mga kapatid? Masyadong hayok sa kapangyarihan. Pag hindi nakuha yung gusto, titirahin kanya mga kababayan, sisiraan kanya. Yung pagkatao mo, hahanapan niya ng butas mga kapatid. Unfortunately mga kababayan, hindi po siya nakalusot dito kay Senator Ping Lacson. Tuloy. huwag mo atakihin ang integridad ko. Magpe-Facebook live ka. Alam mo, hindi ako mapatol sa kanya doon sa kanyang mga nauna kasi mga nonsense. Pero pagka integridad na, alam mo, inalagaan ko to since noong previous life ko pa sa law enforcement. Naging Philippine Constabulary ako, naging police ako. Inalagaan ko talaga ito. Hindi ako tumatanggap sa mga gambling lords. Hindi ako tumatanggap ng mga lagay. Katunayan, ako nga yung nag-correct ng kotong culture. Pinalitan ko yung kotong culture ng mga pulis kasi I was leading by example. And then when I ran sa Senate, ganun din, pinagpatuloy ko yung aking advocacy. Hindi ako tumatanggap ng pork barrel. Wala akong kinukuha ang kickback. Kapag may mga lobby money, hindi ko ito tinatanggap. Katunayan, minsan pag may nagpapadala nga, pinabalik pa namin. Alam ni Senate President Tito Soto to. Kasi minsan may nagpadala sa aming congressman at okay na raw yung kausap nila. Sinauli namin. At hindi namin sinauli sa congressman, sinauli namin doon sa mismong applicant ng franchise noong araw. Senator, meron ho ba kayong personal na alitan kay Senator Alan Cayetano? Bakit ho ikaw yung binabakbakan niya? And he mentioned na pinersonal mo daw siya. Ano pong ibig Hindi ko sabihin alam nun? yung sinasabi niya. Binabaliktad pa ni Cayetano ngayon, Binabaliktad pa niya mga kapatid. Na kung tutuusin, siya tong tira ng tira. Siya tong Facebook live ng Facebook live mga kababayan. Halos araw-araw na yata. Di ba? Wala na siyang pinagkaiba sa amin mga kapatid na mga vlogger. Araw-araw na rin siya mga kababayan nagla-live stream. Naghahabol din yata ito ng kanyang watch time hours mga kapatid para ma-monetize po ni YouTube at ni Facebook yung kanyang mga social media account. Ang pinagkaiba lang mga kababayan, naming mga vlogger at dito ni Cayetano, si Cayetano mga kapatid, yung mismong institusyon na kanyang kinabibilangan ngayon, yung kanyang sinisiraan. Yung mga kasamahan niya mga kapatid sa institusyon na kanyang kinabibilangan ngayon, yung kanyang tinitira, yung kanyang kinukontent. Kaya nawawalan ng tiwala ang taong bayan mga kapatid
no, sa ating Senado ngayon dahil mga kababayan, meron pong isang Alan Peter Cayetano na sobrang gulo. Di ba? Parang nahawaan na yata ito mga kabatid ni Robin Padilla. Kanya nga lang itong si Padilla kasi mga kababayan gusto pisikalan agad eh. Ito si Cayetano, dinadaan niya mga kabatid sa chismisan. Ganun yung ginagawa ni Cayetano mga kababayan. Puro Facebook Live, puro YouTube Live mga kabatid. Kulang na lang mag-live din ito sa TikTok. Di ba? Ewan ko mga kababayan, bakit ganito itong si Cayetano? No? Bakit parang hindi siya natatahimik mga kabatid tuwing hindi niya nakukuha yung mga gusto niyang posisyon? Di ba? Hayok talaga mga kababayan, hayok na hayok siya sa kapangyarihan. And ito mga kabatid, nagpapasikat talaga to ngayon dahil sa tingin ko, baka by 2028, baka gustong mag-apply bilang running mate ito mga kababayan ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, sobra-sobra yung kanyang ginagawang pagpapasikat mga kapatid. Or the other way around tayo. Baka naman nag-iingay mga kababayan dahil may pinagtatakpan. Maya-maya lang mga kapatid, mapapanood po natin yan. Tuloy muna natin to. Yeah. Hindi ko alam kung ano sasabi niya personal, pati yung kay Senator Marcoleta. Nag-iintriga siya eh. Alam mo, sinama niya pa si Senator Tulfo, si Senator Escudero, Senator nag-iintriga siya. Parang bading lang, Di ba? Ano bang tawag sa lalaking chismoso mga kapatid? Di ba, bading? Tsaka tingnan nyo mukha ni Cayetano dito. Di ba mga kababayan, ang haba na ng bigote, nangangayayat. Siguro hindi na nakakatulog pag gabi ito. Sa kakaisip lang mga kapatid, ano ba yan? Wala na akong kapangyarihan ngayon. Hindi ako makagalaw. Hindi umuubra yung mga style ko. Tingnan nyo, stress na stress mga kapatid. Ikumpara nyo noong mga nakaraang buwan mga kababayan kung saan Senate President siya. Talagang maliwalas yung mukha ni Cayetano. Ngayon mga kapatid, sobrang stress na po ang mukha ni Cayetano mga kababayan. Talagang dinadamdam niya mga kapatid yung pagkasibak sa kanya bilang Senate President. Biruin mo, sinibak siya bilang Senate President mga kapatid nang hindi niya alam. Di ba? Pero ang saklap na mga kababayan, Kung tutuusin mga kapatid, yung pagkasibak kay Cayetano, parang impeachment na rin yun eh. Dahil sa kanyang pagiging, mga kababayan, dahil sa kanyang pagiging incompetent mga kapatid, sinibak siya. Puro gulo yung dala niya eh. Di sinibak siya mga kapatid. Siguro dinadamdam ni Cayetano yun. Kasi nga mga kababayan, hindi yun ang inaasahan niyang magiging ending ng kanyang pagiging Senate President career. Iba talaga yung naging ending ng kanyang pagiging Senate President eh. Talagang puwersahang pinatalsik mga kapatid dahil sa pagiging incompetent. Yun lang naman point niyan. Gusto niya mag-away-away kami. Kaya pinag-aaway-away niya kami. Pero hindi kami tatablan kasi nga pag nonsense ang sinasabi niya, hindi namin siya pinapatulan. Pero pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Kasi wala namang pinamana sa akin yung magulang ko eh. Kundi yung kanilang magandang ehemplo sa pagiging tapat, pagiging honest. Mahirap kami nung araw, super yung tatay ko. Nanay ko, tindera sa palengke. Pero pinalaki kami na maayos. At dinala ko yan hanggang sa magpahanggang ngayon. Mamamatay ako na hindi ako talagang, hindi ako corrupt na public official. But Senator, sabi po ni Senator Alan Cayetano, you are a chief persecutor. Ginagawa niyo daw po yun. Kasi ayoko nang patulang ganun mga patutsada kasi it doesn't make sense, walang sense para patulan. Sa madaling sabi mga kapatid, nonsense talaga yung mga tirada ni Cayetano. It doesn't make sense daw mga kababayan. Ibig sabihin, nonsense.
Oh, nonsense sa klaseng tao itong si Cayetano, mga kababayan. Ang tangi lang pinagyayabang ni Cayetano is abogado siya. Aside from that, mga kapatid, wala na. Lahat ng sinasabi niya, nonsense. Walang gaanong kumakagat sa mga tirada niya. Ngayon, mga kababayan, napunta na siya sa pamimersonal. Yun sabi ni Lacson, no? Ayaw naman niya sana talagang patulan yan. No? Dahil mga nonsense nga yung mga ganyang banat ni Cayetano. Kanya nga lang, mga kabatid, no? Namimersonal na siya. Pati integridad ni Senator Ping Lacson na kanyang pinaghirapan, mga kababayan, simula doon sa pinakamababang posisyon hanggang sa kanyang pagiging senador ngayon, mga kabatid. No? Sinisira ni Cayetano. Pinaghirapan ni Lacson yan ng ilang taon, ilang dekada, mga kabatid. Tapos ngayon, eto na yung tinitira ngayon ni Cayetano. Para lang pansinin siya, mga kabatid. Kasi nga, yung mga naunang tirada niya, puro nonsense. Di ba? Ang galing ito nga ni Cayetano, mga kababayan, Pero kahit anong galing niya, mga kabatid, hindi pa rin siya umuubra. Di ba? Kung tutuusin nga, mga kababayan, ito, in my personal opinion lang, ang tingin nitong mga majority ng mga senador ngayon, mga kabatid, ang tingin po ng mga majority senador ngayon dyan sa kila Padilla at kay Cayetano, pareho na, mga kababayan. No? Kung ano yung pagtingin nitong mga senador ngayon kay Padilla, na kung saan, mga kabatid, nakikita naman natin kung gaano ka walang silbi itong si Padilla, no? Ganon na rin ang tingin ngayon, mga kababayan, no? Nitong majority ng mga senador kay tawag doon kay Cayetano. Kasi kung tutuusin, mga kabatid, wala na pong pinagkaiba itong mga kabalbalan ni Cayetano ngayon sa mga kabalbalan na ginagawa ni Padilla. Medyo elevated lang ng konti itong si Cayetano dahil abogado nga siya. Pero in nature, mga kabatid, yung mga ginagawa nila na puro panggugulo, puro panghaharas sa mga kasamahan nila, no? Puro pang-uudyok, pang-gaslight, no? Pareho, mga kababayan, sa ginagawa ni Padilla. Equal na sila ngayon, mga kabatid, ng stand ni Padilla, itong si Cayetano. Diba? Hindi ba siya nahihiya dyan, mga kababayan, Hindi siya nahihiya na abogado siya, tapos ang tingin ng tao sa kanya, ang tingin ng mga kapwa senador niya sa kanya, parang si Robin Padilla lang siya na walang pinag-aralan. Diba? Saklap nun, mga kabatid. Abogado ka. Respetado kang tao noon. Tapos ngayon, yung level mo, pang Robin Padilla na lang. Inay ko po. Tuloy. Ginagawa niya lang yan para sagutin siya, para magkaroon siya ng masasabi sa kanyang regular na FB Live. Yung sa Para pansinin siya, dinadaan niya sa pamimersonal. Diba? Kasi nga, pag yung mga normal lang yung mga tirada, hindi siya pinapansin eh. Dito tayo sa personalan, nang pansinin niyo ako. sa kanyang, ewan ko kung ano yung pinapapil niya ngayon sa buhay. Pero wag niyang atakihin ang integridad ko. Talaga makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa... Eto na, mga kabatid, dito na magsisimula. Eto na, mga kababayan. Kinanti niya, si Lacson. Ngayon, mga kabatid, inimbestigahan siya ni Lacson. At ito yung mga nadiskubre, mga kababayan, ni Senator Ping Lacson. Sa mga sikretong baho, mga kabatid, ni Alan Peter Cayetano na pilit niyang tinatago. Ito, mga kababayan, napakasangsang, mga kabatid, ng amoy na ito, ng baho na ito ni Cayetano. Ito na, sabay-sabay po natin pakinggan, mga kababayan. Aming files, yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto do sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. Naka! Di ba? Akala mo kung sinong malinis, mga kabatid. Meron palang insertion na 6 billion. Lumabas na, Senator Alan.
Oh, 'di ba? Gusto niyo imbisigahan ang flood control. Oh, eto na. 'Di ba? Eto na mga kapatid. No, sinisimula na po ni Senator Ping Lacson. 6 billion mga kapatid, ano? 6.9, 6.5. Parang ganon. 'Di ba? Ganong kalaki yung insertion po mga kababayan ni Senator ni Senator Boy 10K. Ni Senator Alan Peter Cayetano. Akala mo kung sinong malinis mga kapatid. May 6 billion. Oh, may 6 billion ang kupal. Oh, tuloy. Sa mga ibang proyekto do sa Taguig. Mm. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 GAA pa lang ito, record ito. Oh, ngayon, kini-question nyo yung GAA. 'Di ba? Dito nyo makikita mga kababayan yung kanilang kaplastikan. Bakit kamo mga kapatid? Pinipintasan nila noon itong 2025 national budget mga kapatid. Ano? Yung nakasaad doon sa GAA. Yun pala mga kababayan, sila din pala, isa din pala mga kapatid sa may mga insertion. Puno daw ng korupsyon yung 2025 GAA mga kapatid. According po yan sa claim ng kampo ni former President Duterte. Kasama na dyan itong si Alan Peter Cayetano, pero hindi nag-iingay si Cayetano noon yan eh. Diba? Hindi nakikisali si Cayetano sa isyung yan. Oh, yun pala mga kababayan, meron din pala kasi siyang 6 billion. Ay, Boy 10K, ibang klase ka rin ha. Ibang klase ka rin ha. Kaya pala tahimik ka noon. Ang naririnig ko lang na nagsasalita tungkol dyan, si Aimee. Oh, si Aimee mga kababayan, aktibong-aktibo si Aimee niya noon. Pero itong si Cayetano, kaya pala tahimik mga kapatid. Kasi yung palang tinawag ni Duterte na puno ng korupsyon, no, na 2025 national budget. Meron din pala doon si Boy 10K. Ibang klase ka din, Senator Alan. Mapagsamantala kung may pagkakataon. Oh, ngayon, naungkat. Naungkat, Senator Alan. Oh, tuloy. Proyekto do sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 6.79 billion mga kapatid. Laki mga kababayan. Kaya pala tahimik. Sa 2025 GAA, itong si Boy 10K ha. 2025 GAA pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address eh. 2025 GAA pa lang daw yan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi pa nasisilip dyan, no, yung 2022 hanggang 2026. 2025 pa lang itong binabanggit ngayon, no, ni Senator Ping Lacson, and that is 6 billion mga kapatid. Kamusta naman kaya yung simula nung 2022, no, hanggang nitong 2026? Ilang billion kaya kalahatan mga kapatid yung insertion nitong ni Cayetano? 'Di ba? Gusto niyo imbestigahan ang flood control ha? O eto ngayon. Lagot ka dito kay Senator Ping Lacson na Cayetano. Lumabas na, no, yung mga isa sa mga sikreto mong baho. Tuloy. 70 projects yan, na-implement 68. At 70 projects mga kapatid. No, 70 projects daw yon, yung katumbas nung 6.7 billion. Ang na-implement is 68. Ang tanong dito mga kababayan, wala bang ghost projects doon? Wala bang substandard doon? Senator Alan, talagang eto na, no? Karma is real. Tuloy. yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun. Ang ibig sabihin, na-implement yan, 6.715 billion. Now,
May kausap kami mga kontraktor. O, eto pa mga kapatid, no? May mga kontraktor na rin na kumanta. Patay ka talaga dito, Boy 10K. Ikaw talaga ang kukumpleto, no? Doon sa BGMP. Ikaw na yung missing P doon. P stands for Peter. Alan Peter Cayetano. Eto na. 1.5 billion. Now, may kausap kami mga kontraktor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Naku, mga kapatid. Hindi daw, no? Ayon sa mga kontraktor, mga kababayan, hindi daw bumababa, no, sa 25% yung kickback ni Tito Alan ninyo. Magkano, mga kabatid, ang 25%, no, sa 6.7 billion? Kaya na bahala mag-compute kasi sa pagkakaalam ko, sa 6 billion, mga kabatid, ang 25% niyan is 1.5 billion. Sa 6 billion lang yan, ha, nasarado, ha. 6.7 yung pinag-uusapan. Mga kababayan, ilang billion yan, mga kabatid? Atay ka kaya, Tano, booking ka na. Booking ka na, lagot ka. Yun yung amin dinidevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Nako. Di ba gusto nyo balikan yung investigasyon ng Blue Ribbon? Patungkol sa flood control. Si Amy nung nakaraan, mga kababayan, di ba, may pa-content din siya sa kanyang Facebook. Bakit daw? Inuuna pa yung impeachment. Yung taong bayan daw, nagtatanong na ng resulta sa investigasyon sa flood control. Bakit daw hindi pa simulan, no? Nabuksan uli ang Blue Ribbon Committee. Total, napalitan naman na daw ang Senate President. Si Senator Win naman daw ang nakaupong Senate President. Ano pa daw inaantay? Bakit daw hindi pa simulan yung Blue Ribbon? Magantay kayo. Dahil pag nagsimula na uli, mga kabatid, ang Blue Ribbon Committee, no, na imbestigahan itong flood control. Senator Alan. Ang kakaalaman na yan. Biruin mo, no? Suga pa din, mga kabatid. Mag-isa siya, gusto ng 25%. Laki din ng kinikita ni Cayetano, mga kapatid, ha? Ba't kaya hindi mo patuparin yung 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino? Kasyang-kasya na yan, mga kababayan, kung tutuusin, ano? 10,000 sa bawat pamilyang Pilipino. Mga kapatid, pwede na yan, no? Saktong-sakto na yung 25% na kinikback niya sa mga flood control projects dyan sa kanyang lugar sa Taguig. Nako, kinutya mo dati si Binay, nakurap. Tapos ano to? Atay ka, Cayetano, tuloy. Ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing pwedeng lumabas to sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Tingnan niyo, mga kapatid, napakaaliwalas po ng muka dito ni Cayetano. Kumpara sa kanyang muka ngayon. Atay ka, Cayetano, ha? Ilalabas to. Pwede daw itong lumabas sa Blue Ribbon Committee hearing. Kaya kung ako sa inyo, no, turuan yung mabuti yung 18 cargadors ninyo. Huwag kayong magpatalo. Ngayon pa lang, simulan nyo nang ipamemorize sa kanila yung mga script. Nang sa ganun, tabla-tabla kayo pag nagbukas yung Blue Ribbon Committee hearing. Tandaan mo, medyo mabigat to, Senator Alan, ha? Talagang matitibag ka dito. Yung mga kontraktor, kakanta. Ang problema dyan, Senator Alan, kung sintonado kumanta.
Atay na. Lalay. Sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Mr. Hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Mr. Meron Senator, niyang Ipagdasal mo, no, na magkanda delay yung mga researcher ni Senator Ping Lacson diyan. Oh, kasi pagka nakompleto nila yung mga ebidensya laban sa iyo, nakaw. Boeing is waving. Boeing is waving. Nakahanda si Boeing na ihatid kayo sa Sandigan Bayan. Baka ikaw ang susunod talaga kay Marcoleta. Patay ka dyan. Tuloy. dalawang proyekto na Diskaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganon din, may problema. Meron din yan yung sa top Ano daw? Ulitin natin. Dami ko kasi sinasabi. Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Mm. Hindi ko sinasabing sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Mr. Meron Senator, yung dalawang proyekto na Diskaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Nako, konektado din pala sa mga magnanakaw talaga to. Patay tayo dyan. Hindi ko lang ma-recall kung binabanatan ba noon ni Cayetano si itong mag-asawang Diskaya. Pero parang hindi eh. No, parang hindi yata ito nakikiisa doon sa pagbanat sa mag-asawang Diskaya eh. 'Di ba? And baka siguro mga kapatid, baka siguro medyo matabang itong si Cayetano pagdating sa pamilya Diskaya dahil ito, kasosyo pala. Kasosyo pala mga kababayan, no, ni Alan Peter Cayetano, itong mag-asawang Diskaya. Di bale, magre-reunion kayo niyan sa kulungan. Diyos ko po. Ganon din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung top notch, catalyst, builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na, pati nga yung kanyang bagman identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna. Agay! Aray mo! Identified na ang bagman! Bagman sa kickbakan. Atay ka dyan, Alan. Identified na daw yung bagman ni Alan. Lagot na. Sino kaya yan, mga kabatid, Sino kayang damuho yung kumubra, ng mahigit 1.5 billion? Di ba? 25% mga kabatid ng 6 billion is around 1.5 billion. Ang pinag-uusapan natin dito, gaya ng sabi ni Lacson, is 6.7 billion daw eh. So mahigit 1.5 billion mga kababayan. Patay ka dyan, Cayetano, yung bagman mo. Iligpit mo na yan. Baka kumanta yan. Nako mga kabatid. Ito talaga ang problema sa mga taong mahilig magdunong-dunungan. Nagagaling-galingan. Dapat kung maggagaling-galingan, magdudunong-dunungan ka, dapat siguraduhin mong walang masisilip sa iyong baho. Ngayon pa lang, Senator Alan, magpaluwal ka na ng pera doon sa mga rallies ng mga DDS. Ganun pa naman lagi itong mga style ng mga ito, mga kawatid. Kapag nagigipit na sila, yan, magbibitaw agad yan ng pera. Rally dito, rally doon. Diba? Kaya, ay nako. Senator Alan, simulan mo na magpaluwal ngayon ng pera. Nang sa ganon, mag-rally na naman yung mga DDS dyan sa labas ng Senado. Alam na, mga kapatid, nakaw. Meron din yan yung sa top 15, yung top notch, catalyst, builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na, pati nga yung kanyang bagman identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna. Dahil
dinidevelop nga namin ito. And just to clarify, Yung Mr. dinadaanan ng kanyang mga Meaning, identified na mga kabatid, may prospect na sila kung sino yung bagman. Hindi lang nila mapangalanan dahil syempre, mga kababayan, kailangan nilang i-sure, no, na yun talaga yung bagman. Pero may prospect na sila. Identified na nila mga kababayan, no, yung tao. Tuloy. kickback. Just to clarify, Mr. Senator, you're saying that Senator Alan Peter Cayetano, from that 6.9 billion insertions, nakatanggap siya ng 25% na kickback. Yun ang information. Nakaw! Kumpirmado! Atay tayo dyan. Ang laki ng kinikbak mga kababayan ni Cayetano. 6.7, 6.5, 6.7. Times 25% mga kabatid. More than 1.5 billion po yan. Ganda, sarap. Paldo! Paldo si Cayetano mga kababayan. Atay ka dyan, Cayetano. Nagkamali ka ng binangga, ha? Maling-mali ka sa binangga mo. Ngayon, siniseryoso ka na ni Lacson. Diba? Kung hindi mo sana dinamay yung kanyang integridad, hindi mo sana siya pinersonal, hindi ka naman dapat niya papansinin eh. Kasi nga, nonsense ka daw na klaseng tao. But since, no, pinersonal mo siya, kumbaga mga kapatid, kinanti mo talaga siya. Tignan mo. Oh, lalabas na ang baho mo. Atay ka dyan. Sasabihin mo na naman, no, na pinagkakaisahan kayo, pinag-iinitan kayo. Ginawa mo pa namang example yung mga vloggers ng mga nakaraan. Hindi umano, yung mga vloggers daw, no, may mga impormasyon na daw na pinapakalat, kung sino isusunod. Sabi mo, iniisa-isa daw kayo. Kung yun talaga ang sinasabi ng ebidensya, why not? Diba? Hindi mo naman kami masisisi dito kung bakit ka namin kinukontent. Sisihin mo dyan si Senator Ping Lacson kasi nagre-rely lang kami sa mga impormasyon na binibigay ni Senator Ping Lacson. Especially ako mga kababayan, nagre-rely talaga ako, no, sa ating napapanood na mga balita, nakikita sa ating paligid mga kapatid. Doon ako nagbabase, hindi tayo gumagawa ng kwento dito. Eto ngayon, 6.7 billion mga kababayan, 25%, no, ang kickback ni Cayetano. That is around 1.5 billion mga kabatid. Patay ka riha. Paldo. Paldong-paldo si Cayetano. You're saying that Senator Alan Peter Cayetano, from that 6.9 billion insertions, nakatanggap siya ng 25% na kickback. Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap naming kontraktor na nangontrata sa Taguig. Nako! May nakausap palang kontraktor. Siyempre, kontraktor mga kababayan, hindi magsisinungaling yan eh. Pag nagsinungaling ka, papasara yung negosyo mo. Diba? And dahil kontraktor na mismo ang nagsabi mga kabatid, madali yang i-counter check. Kasi nga mga kababayan, may MOA yan eh. No? May memorandum of agreement na pinipirmahan yung mga kontraktor na yan eh. Pwede yung i-counter check ngayon kung ilang bilyon yung nakuha ni kontraktor na kontrata. Diba? Tapos pag nakuha yung pag nailabas yung pinirmahang kontrata, no, kung ilang bilyon yon, subject for liquidation yan, ipapa-reliquidate yan ngayon mga kabatid para makita kung na-maximize ba yung pera o may kinat. Kasi i-audit yan eh, no? Ganun yung proseso niyan mga kababayan, i-audit yan. Hanapin mo na yung kontrata. Ngayon i-verify magkano ang sinasabi sa contract, no, nitong contractor na ito, 6.7 billion. Ngayon i-liquidate yan. Ipapakuan yan,
papupuntahan yan doon sa mga investigador. Tignan nyo nga itong mga proyekto na ito. Natapos ba? Tignan nyo nga kung substandard. Ngayon mga kabatid, ipapa-estimate uli yan. Magkano kaya sa tingin nyo engineer ang ginastos dito? May mga ganong eksperto eh. Titignan ngayon yan ng engineer. Base dito, kaya nabiyak to is tinipid. Atay na! Booking! Anak ko, Senator Alan, naghanap ka talaga ng sakit sa ulo. Bakit kasi sa dami-dami ng pwede mong kantihin dyan sa Senado, no? Si Lacson pa. Si Marcoleta nga, di nga umubra eh. Ikaw ba kaya? Atay ka talaga dyan, Alan. Na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan siya, no? At yun yung, alam mo yung maski yung city engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan, ano? Pero labas-pasok sa casino. Nako! Ito pa mga kababayan. Parang Alcantara at Bryce Hernandez lang Casino! Marami pa namang magagandang casino dyan mga kapatid sa BGC. Ito mga kababayan, parang naulit lang yung kay Alcantara at kay Bryce Hernandez. Engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan, ano? Pero labas-pasok sa casino, ang win-loss record niya, yung lifetime na win-loss record. 2 aliases ang ginagamit niya. Nasa akin yung Parang Bryce Hernandez talaga at Alcantara. Henry Alcantara. Ganun talaga mga kabatid. Yung galawan nitong engineer na ito. Sino kaya to? record niyan. Nasa akin yung dokumento niyan. Will this be... Ang lifetime win-loss record, yung panalo sa katalo, kung susumahin mo, nasa mga almost 500 million pesos. Nako! Ilang bigas na yan kung ginawang ayuda yan. Pinatalo lang sa casino, mga kababayan. Malsikat yung laway ko Diba? Biruin nyo, mga kapatid. No? Sa lugar ni Cayetano sa Taguig, merong isang engineer na naglulustay ng 500 million sa casino. Diba? Ganda nito. Flood control gusto nyo, diba? Ngayon, bubuksan na yung flood control. Baka mamaya yan, sasabihin nyo na naman, ginigipit kayo. Huwag kayong maging selective sa investigasyon. Ang gusto nyo na lang kasi is idiin si Pangulong Marcos, no? Idiin yung mga kaalyado ng Pangulo. Dapat huwag kayong ganyan. Huwag kayong maging selective, no? 'Di ba? Huwag yung kung sino lang yung gusto nyong ipakulong, yun lang. 'Di ba? Dapat kung mabanggit man yung pangalan nyo, tanggapin nyo. Atay kayo diyan, no? Boying is waving. Dalay. So kung city engineer, gano'n ang gawi, hindi ko alam kung tolerated niya ito o hindi. Pero Malamang. Malamang tolerated yan Senator Alan. Di ba? Itong si Alan mga kapatid, kwanto kung sa Cebuano pa, may tawag kami niya, Matan. Yung tipong bawat galaw mo, hindi nakakalagpas sa paningin niya. Kaya yung city engineer na yan, city engineer lang pala to. Kala ko district engineer. City engineer lang pala to mga kapatid. So, sa madaling sabi, nasa ilalim talaga ito, no, ng pamilya Cayetano dyan sa Taguig. Ibig sabihin mga kababayan, sakop to ng tawag nito, ng bracket ng kanyang asawa. Kasi city engineer to Sa pagkakaalam ko, yung asawa niya ang mayor dyan sa Taguig, di ba? O ngayon, Senator Alan, wag mong sabihin hindi mo alam na yung city engineer mo, no, naglulustay ng 500 million sa casino. Akala mo, safe ka na, ha?
Patay tayo dyan, Cayetano. Pero yan, nasa record din yan. Ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak nyong ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of the Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agency? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman. Nako! Patay ka. Ano na lang yan? Boeing is waving. Di ba? Kailangan mo munang idaan yan, Senator Ping, sa Blue Ribbon Committee. Para naman madepensahan ni Cayetano. Di ba? Kaya pala, sa live ni Cayetano kanina, mga kapatid, parang nababanggit din niya yan. Parang sabi ni Cayetano doon na pinag-iinitan daw ni Senator Ping Lacson yung Taguig. Well, kung meron naman daw nakitang nagmalabis o nangurakot, wala naman daw siyang tutol na ipakulong. Kaya pala ganun-ganun yung tirada niya kanina, mga kababayan. No, sa pagkakaalam ko, nauna yung live na yun ni Cayetano no, kumpara dito sa interview ng bilyonaryo kay Lacson. Kasi ito, mga kapatid, parang rebuttal na lang to dito ni Lacson doon sa mga pinagsasabi kanina ni Cayetano sa live. So, kaya pala may mga ganong mga litanya kanina si Cayetano dahil alam niya, mga kababayan, no, na meron pala diyang mga tauhan, no, nila dyan sa Taguig na gumagawa ng himala sa kasino. Kaya inunahan na niya kanina, mga kapatid, dahil anticipated niya na baka aabot sa ganun kalalim yung magiging investigasyon ni Senator Ping. Patay ka dyan, Pwede, bahala ka sa buhay mo dyan. O ito sa mga law enforcement agency? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. Pero mas magandang edad sa Blue Ribbon para merong testimony. Katulad yung kay Bernardo, kina Alcantara, merong magpapahayag. At pagkatapos nun, sususugan yan ng mga documentary evidence para matibay. Katunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, ang chairman yan, si Senator Erwin Tulfo. Pinag-usapan na rin namin ito. Na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag. Kaya pala, pinag-iinitan din ni Cayetano si Erwin Tulfo. Kasi nga pala, nakalimutan ko si Tulfo pala yata ang uupong chairman ng Blue Ribbon Committee. So ngayon, no, sa mga live stream ni Cayetano, kini-question niya yung mga, parang kayo dito lang din kay Lacson, mga kapatid. No, na di umano, itong si Tulfo, na 400 million. Sa mga ganon-ganon. Yung pala yun, mga kababayan. Siguro na-anticipate na ni Cayetano, mga kapatid, kung ano ang susunod na mangyayari, no, sa Blue Ribbon. Marunong ka din, Cayetano, ha? Pero kasalanan mo yan, 'di ba? Kung nanahimik ka na lang sana, no? At nag-antay ka na lang sana ng susunod na pagkakataon na may bumoto sa'yo bilang Senate President. Kaya pala, mga kababayan, eto, no, napagtagpi-tagpi na talaga natin, mga kapatid. Kaya pala nung siya yung naging Senate President, si Pia Cayetano, kung hindi ako nagkakamali, si Pia Cayetano nga, yung kanyang yung inappoint niya bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Yung pala yun. Nang sa ganun, mga kapatid, ito analysis ko lang to. Hindi ko sinasabing totoo to. No? Napagtagpi-tagpi lang natin yung kwento. Kaya pala si Pia Cayetano, yung kanyang yung kanyang ginawang tawag nito, chairman ng Blue Ribbon, mga kapatid. Dahil baka anticipated na rin ni Cayetano na talagang itong si Lacson, hahanapan siya ng butas. Or iimbestigahan talaga. 'Di ba? Ngayon, para makontrol nila sana
yung takbo ng Blue Ribbon Committee hearing nila mga kapatid, no, nilagay niya si Pia. Ngayon wala na silang control. Kaya ngayon, binabanatan niya si Lacson, si Tulfo dahil mga kapatid, delikado sila sa dalawang taong ito. Ibang klase ka din, Senator Alan, ano? Ibang klase ka din, mga kapatid. Ibang klase din itong si Alan Cayetano, mga kapatid. Naka. Na mga resource persons na siyang magpapahayag, no, under oath. Pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng doon sa partial committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko talaga ito dahil inattack niya ang aking integrity. Pero kailan Patay! Safe ka na sana eh. Safe ka na sana. Pero dahil kinanti mo si Lacson, eto na. But honestly mga kapatid, hindi ako pabor sa sinabing ito ni Senator Ping Lacson na dahil lang kinanti siya, pinersonal siya ni Cayetano, kaya gagawin niya yung bagay na to. Para sa akin, hindi maganda, honestly. No? May personal opinion. Dapat, pinersonal ka man o hindi, basta gumawa ng anomalya, imbestigahan nyo. Ganon dapat. Hindi yung kung kailan lang nagkakainitan kayo. Parang ganon kasi lumalabas dito. Sorry kung baka mapanood ni Senator Ping to. No? Or baka hindi naman talaga sadya din ito ni Senator Ping na sabihin. Hindi ko lang gusto yung ganong term eh. No? Na dahil inano niya yung pagkatao ko, yung integridad ko, kaya siseryosohin ko to. Hindi, pangit yung ganon. No? Nagiging kwan kasi, para bang, yes, parang yung term nila na nagiging selective. Diba? Wag ganon. Anyway, baka hindi naman sinasadya ni Senator Ping na sabihin niya yung bagay na yun. Tuloy natin to. Mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng doon sa partial committee report, ayaw nila magpirma, medyo naantala. Pero Isa pa yan. Yung partial committee report na yan. Bakit ayaw niyong pirmahan? At kaya pala siguro ayaw pumirma sa partial committee report itong si Buitin kay dahil. Di ba? Ito, mga kabayan. Lagot ka talaga dito, Cayetano. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ginusto mo to eh. Gusto mo ng gulo. Ito, magkakagulo kayo ngayon dyan. May mga ebidensyang nakuha si Lacson laban sa'yo. Boying is waving. Expect na natin na ang ending nito, sasabihin na naman nila, pamumuliti ka. Tuloy. ito, bubuhayin ko talaga ito dahil inattack niya ang aking integrity. Pero kailan nyo ho nalaman yung anomalyang ito? At saka bakit ho ngayon ninyo nilalabas ang mga points na sinasabi nyo ngayon? Magaling Baka to. Hindi pa kasi George, hindi pa kasi nabuo noon. Mga bits and pieces lang, mga tidbits na mga information tungkol sa kaya nung hinalungkat uli namin yung mga records na hindi nga nailabas noon yung pagdinig ng Blue Ribbon kasi natambakan kami rin ng noon ng mga issues eh. Naipit kami sa Bulacan, do sa Occidental Mindoro. Diyan kami naipit eh. At tapos yun nga yung mga pahayag ni Undersecretary Bernardo. So hindi masyadong naasikaso pero naandyan ngayon hinahalungkat ko nga lahat yung sa mga staff ko. Pati yung mga napasyalan na rin ng staff namin yung mga proyekto diyan sa Taguig eh. Pero, Kaya alam namin, may idea kami. Meron kaming drone shots. Kumpleto kami diyan. Kaya lang, ngayon nga, kinukumpile namin lahat para pag nag-resume ang hearing sa Blue Ribbon, magkakaintindihan. pero Para pag nag-resume ang hearing sa Blue Ribbon, para magkakaintindihan. Ang lalim na. Diba? Parang pinaplano talaga ni Lacson mga kapatid na, alam mo yon, isa-isahin talaga niyang sampalin ng katotohanan itong si Cayetano. Parang ganon eh.
Oh, kaya sinisigurado niya talaga ngayon mga kababayan na hindi siya papalpak dito at 'di ba? Alam naman natin si Ping Lacson mga kapatid ano kung gaano siya kagaling sa imbestigasyon, 'di ba? So talagang paplansyahin ni Lacson no yung mga ebidensya bago dalhin sa Blue Ribbon. Kaya ikaw Boy 10K ano. ah, practice ka ng matulog sa sa CR. Kasi ganyan sa kulungan. Ay, hindi pala. Special pala ang mga kulungan nitong mga kumag na ito. Eh, yung kay Marcoleta nga yung pinakita na kulungan ni Marcoleta may split type pa. Buhay hari pa rin mga kabatid. Ibang klase din. Just to clarify po, Mr. Senator, kung hindi ho kayong inatake ng personal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi niyo ho itutuloy itong investigation na ito? Hindi, maharap din yan eh. Kasi pagka inalungkat namin yung records namin, pag nag-resume, lalabas at lalabas din yan eh. Kaya lang, minadali niya. Kasi nga, nag-attack siya ng integridad ko. Talagang ngayon, ipo-focus ko muna dyan. Di ba? Napunta ka tuloy sa priority lane ngayon kaya Tano. Imbis na pinila ka doon sa dulo, napunta ka tuloy ngayon sa priority lane ni Lacson. Di ba? Inatak mo nagpapansin ka hindi ka pa sana niya papansinin dahil may mga inuuna siya na ilalatag. Nasa dulo pa sana yung kwento mo Yung mga ebidensya laban sa'yo, nasa dulo pa sana Pero dahil nagpapapansin ka, namimersonal ka, eto, nilagay ka ni Lacson ngayon sa express lane. Ikaw talaga, Senator Ping, masyado kang mapagbiro. Nangangatog na yung itlog niyan. Di ba mga kapatid? Atay, saya talaga ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo ang gagawin ng mga to, hindi din to aatin. Panigurado mga kapatid, no? Ang gagawin ng mga yan, hindi sila aatin, tapos gagawa ulit sila ng sarili nilang Blue Ribbon Committee hearing. Tulad ng ginawa ni Mike Defensor. Na bigla siyang naging senador. Bigla siyang naging chairman ng Blue Ribbon dahil doon sa kanilang ginawa. Tapos sablay naman yung mga statement ng 18 Marines. Di ba? Naupo si Pangulong Marcos July 1, no, 2022. Tapos sabi nila mga kababayan, Mayo pa lang daw. Noong 2022, naghatid na sila ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos. Nakakita ng ganyang kabalbalan. Inay ko mo. Tuloy. Yung sabi mo ng reaction to sa kanyang mga pinagsasabi. Pero it was only a matter of time. Noon nag-imbestiga kami, lalabas at lalabas din yan. Nagkaroon lang kami ng ibang priorities noon kasi nga naandyan na si Bernardo, naandyan na si Alcantara. So na-focus kami masyado sa Bulacan at saka sa Occidental Mindoro. Pero Senator Ping, wala pong kinalaman ito sa impeachment trial ni Malayo. Vice President. Siya lang yung nagbibigyan ng narrative na ganyan. Sabi niya, nililis daw, puro impeachment, nakalimutan yung flood control. Well, huwag siya mainip kasi may ghost din sa Taguig. Atay ka dyan, Cayetano. Huwag kang mainip. May multo din daw sa Taguig. Eto na, mga kabatid. I think, this coming Friday, no? Sisimulan ang Blue Ribbon Committee. Atay na, mga kababayan. Alright, maraming salamat po sa oras ninyo. Ito mga kabatid, panigurado kasi sasabihin ni Cayetano dito na iniisa-isa sila. Well, kung titignan mo mga kababayan, in a political view mga kapatid, para nga silang iniisa-isa. Kasi nga, halos kasamahan nila sa
minority black yung nakukulong. Pero pag tinignan natin mga kababayan, sa ebidensya, may sapat na ebidensya eh. Oh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na iniisa-isa kayo dyan. Kasi may ebidensya na nagsasalita eh. Oh. In political manner siguro, pag tinignan natin, parang mga taga-opposition, mga taga-minority lang yung nakukulong. Pag sa politika na pananaw natin ibabase, ganun ang lalabas. Pero pag ebidensya ang basihan, yan ang magagawa natin kung may ebidensya naman talaga. Alangan naman mga kabatid, hayaan na lang sila. Yan na nga, sabi ni Senator Ping, hindi pa naman daw palasanan niya bibigyan ito ng panahon. Kanya nga lang mga kababayan, dahil nga po na may personal itong si Cayetano, no? Yung pinaghirapang reputasyon at integridad ni Senator Ping ay kanyang sinusubukang balahurain. O kaya nilagay siya ngayon sa priority lane o sa express lane ni Senator Lacson. Ay, nako. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay mga kapatid. Huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa ibang hindi pa nakakapanood. Uulitin ko, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Mga kapatid, hindi ko rin kayo kinukumbinsi na paniwalaan lahat ng ating sinasabi dito. No, kung agree kayo, di good. Pag hindi naman, diba? May demokrasya tayo mga kababayan. Adios.